Magandang umaga mga kahuan, narito na ang Pag-asa Weather Update today. Narito na ang lagay ng ating panahon ngayong araw nga ng Biyernes, June 19, 2026. Sa ating latest satellite images, makikita po natin patuloy pa rin yung pag-iral ng easterlies. Ito yung hangin nagmumula sa karagatang Pasipiko na magdadala pa rin ng medyo mainit na panahon sa malaking bahagi ng ating bansa. Sa ngayon, nakaka-apekto po ito sa bahagi ng Visayas, sa Central at sa Southern Luzon. Asahan pa rin natin, malaking bahagi po ng ating kapuluan ay patuloy na makararanas ng medyo mainit na panahon. Bagamat posible pa rin ang mga localized rain showers and thunderstorms sa dakong hapon hanggang sa gabi. Kaya manatili pong nakatutok sa mga updates ng Pag-asa upang malaman nyo po kung saang lugar magkakaroon ng mga thunderstorms, mga isolated thunderstorms and rain showers. Nag-issue po tayo ng mga warning. Samantala naman, yung minomonitor po natin na low pressure area ay naging isang bagyo na kaninang alas 2 ng madaling araw. Ang huling lokasyon po nitong tropical cyclone na nasa labas pa ng PAR or ng Philippine Area of Responsibility na sa mahigit 2,000 kilometro silangan ng Eastern Visayas. Ang lakas po nito ay nasa 55 kilometers per hour, yung hangin po nito malapit sa gitna, habang yung pagbugso ay nasa 70 kilometers per hour. Kumikilos pakanluran sa bilis naman na 15 kilometers per hour. Wala pa pong epekto sa ating bansa itong bagyo, pero inaasahan po natin na ito ipapasok sa loob ng Philippine Area of Responsibility posible po by tomorrow late night or sa madaling araw po ng linggo. At kayong posible po maging track nito ay kikilos hilagang kanluran at posible rin po na maliit pa sa ngayon ang posibilidad na tumama sa kalupaan ng ating bansa. Kaya tumutok po sa mga update ng Pag-asa para dito sa binabantay natin na bagyo na maaaring pumasok ng PAR. Ngayong araw naman dito sa Luzon, inaasahan po natin malaking bahagi ng Luzon ay patuloy na makararanas ng mga isolated rain showers and thunderstorms. Posible po mainit pa rin sa tanghali habang lumalaki ang posibilidad ng mga pag-ulan sa hapon hanggang sa gabi. Agwat ang temperatura natin sa Lawag na sa 25 to 33 degrees Celsius, sa Baguio 17 to 25 degrees Celsius, habang sa Tuguegarao 26 to 37 degrees Celsius, sa Metro Manila naman 25 to 34 degrees Celsius, sa Tagaytay 23 to 31 degrees Celsius, habang sa Legazpi 26 to 33 degrees Celsius. Sa dako naman ng Palawan, Visayas at Mindanao, ang Palawan makararanas din po ng mga isolated thunderstorms and rain showers. Agwat ang temperatura sa Calayan Islands 25 to 33 degrees Celsius, sa Puerto Princesa naman nasa 26 to 33 degrees Celsius. Mga pulupulong pag-ulan, pagkulog din ang mararanasan sa bahagi ng Kabisayaan, habang ang agwat ang temperatura sa Iloilo 25 to 33 degrees Celsius, sa Cebu naman 27 to 33 degrees Celsius, at sa Tacloban 27 to 33 degrees Celsius. Ang Kalakhang Mindanao naman ay makararanas ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may mga pulupulong pag-ulan, pagkulog din, lalo na sa dakong hapon hanggang sa gabi. Agwat ang temperatura sa Zamboanga City nasa 25 to 33 degrees Celsius, sa Cagayan de Oro 25 to 32 degrees Celsius, habang sa Davao nasa 25 to 34 degrees Celsius. Sa lagay naman ng ating karagatan, wala po tayong nakataas na gale warning sa anumang bahagi ng ating bansa. Banayad hanggang sa katamtaman ang magiging pag-alon ng karagatan. Dito sa pumalaot ang mga sasakyang pandagat at malilit ang mga bangka na pumalaot po sa ating mga karagatan. Bagamat kapag may mga thunderstorms, iba yung pag-iingat po, lalong-lalo na yung mga malilit na mga bangka na kung minsan po kasi nagiging malakas pag-alon ng karagatan kapag may mga thunderstorms. Narito naman yung ating inaasa magiging lagay ng panahon sa mga susunod na araw. Makikita po natin, posible nga pong pumasok ng PAR or ng Philippine Area of Responsibility itong bagyo na nasa labas ng PAR. At dahil po doon, yung mga kaulapan na dala nito ay maaaring magdala ng mga kalat-kalat na mga pag-ulan sa bahagi ng Mindanao at Visayas bandang this weekend, lalo na po bandang linggo. Samantala naman sa pagkilos po ng bagyo, pahilagang kanluran nga po, posible naman na matrigger nito ulit itong habagat or southwest monsoon. Kaya naman, pagdating po ng Lunes hanggang Martes, posibleng maging maulap yung kalangitan na may mga pag-ulan. Sa may bahagi naman ng Visayas at Southern Luzon, at maaaring din po magkaroon ng epekto sa ilang bahagi ng Central Luzon, kabilang na rin yung Metro Manila. Pero patuloy pa rin natin ito i-monitor, lalo't-lalo nga po na nasa labas pa ng PAR itong bagyo. Itong latest naman po na track ng bagyo, narito po siya. Base po sa ating latest track, muli po, posibleng ang pumasok ng Philippine Area of Responsibility itong bagyo bukas ng gabi or madaling araw po ng linggo. At kapag pumasok ito ng Philippine Area of Responsibility, tatawagin natin ito sa local name
na Francisco. Pang-anim na bagyo na po ito ngayong taong 2026. At dahil nga nasa karagatan pa rin, posible po na patuloy itong lumakas at maging isang typhoon category. Pag sinabi po nating typhoon category, kung tatama ito sa lupa, aabot na hanggang signal number 4 yung lakas niya. So yun po yung ibig sabihin kapag typhoon category yung bagyo. Base naman sa ating track, makikita nyo po itong ating cone of confidence, ay posible po kung lalapit pa yung bagyo, maaring maapektuhan nito, yung mga kaulapan or yung mga hangin nito, yung bahagi ng extreme northern Luzon. So sa ngayon, hindi inaalis yung posibilidad, bagamat maliit nga yung chance po na tumama ito sa lupa, maaari pa rin tayo magtaas ng tropical cyclone wind signal sa may bahagi po ng extreme northern Luzon or ng northern Luzon kapag dumikit po itong bagyo dito sa bahaging, sa hilagang bahagi ng ating bansa. But again, malayo pa po kasi yung bagyo, kaya posible pa rin magbago itong track na ating nakikita sa ngayon. Kaya patuloy pong tumutok sa update ng